Supporters New York and Hakbang ng Maisog USA. May we request everybody to stand up. Let us all place ourselves in the presence of God. Heavenly Father, as we gather today in unity and purpose, we give thanks for the opportunity to celebrate the Philippine Independence Day. We are especially grateful for the presence of our esteemed guest, Attorney Vic Rodriguez, who has traveled from the Philippines to join us and inspire us with his commitment to transparency, accountability, peace, security, and sovereignty. Lord, we ask for your blessings upon everyone present here today and those online listening for this forum. Bless their families and those also who will join us in tomorrow's historic parade in New York. The SDS New York and Hakbang ng Maisog USA are united in our peaceful mission as SDS New York embrace the vision of Hakbang ng Maisog Philippines, striving for effective governance and a reawakened Filipino spirit. We lift up in prayer the officers, conveners, and volunteers of SDS New York and Hakbang Maisog USA. May they be guided by your wisdom, filled with courage, and strengthened in their resolve to serve our community and country with integrity and dedication. We are also grateful for the generosity of RINA, the owner of our venue today, and the entire SMNI media outfit for sending their media team for our live coverage today and for tomorrow's parade. Bless them, Lord, abundantly for their support and contributions. As our beloved Philippines stands at a crossroads, we pray for wisdom, guidance. We desire peace, not war, and seek to build friendships with all nations, being enemies to none. We ask that the government focuses on the fundamental needs of our people: foods, jobs, economic security, and justice. Grant us, Lord, national unity, and help us to embrace non-violent means and engage in peaceful protest as we push for genuine economic and political change. We do this not just for ourselves, but for future generations, so they may inherit a nation that is just, prosperous, and at peace. In your word, you remind us in Matthew chapter 5, verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." And in Philippians chapter 4, verse 7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." We hold fast to these promises, always trusting in your guidance and peace. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Please remain standing as we will be singing the national anthems. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch, were so gallantly streaming. In the Rockies red glare, the moon's bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magigil, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisil, sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mong bugaw, may nilagang tula, awit sa paglayang minahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na naglilingig, ang bituin at araw niya kailan pa may magigiling. Lupa ng araw na maraming pagsinta, buhay ay lagi sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you so much. You may now take your seats. At this juncture, I would like to call on our Executive Secretary of SDS-NY, Ms. Jocelyn B. Cambaya, to introduce to us our inducting officer. Thank you. It is an honor to introduce our guest speaker all the way from the Philippines. Naging rockstar siya kahapon. So, the man whose immeasurable work and sacrifices contributed immensely to a Marcos return to Malacanang after 36 years. Yeah. He served as Bongbong Marcos spokesperson, chief of staff, overall campaign strategist, and the first executive secretary. Ladies and gentlemen, let's all welcome Attorney Vic Rodriguez. Okay, actually, Attorney, we're going to call you back in because I'm going to call the officers first. And then we're going to have you, have your message after the induction. So I would like to start with our president, of course. As I call your name, please come forward. Our president, Reverend Hernando S. Valera, Esquire. Our vice president, internal attorney, Angie Cordova. And yours truly, as a vice president, external. The secretary general, Jocelyn Cambaya, ma'am. Our finance manager, Dr. Lifonso Salva. Auditor, Maribel Padayogdo. IT manager, Jaire Riampulanza, our educational and networking coordinator, Rowena Garana. She's here with us. Logistics chairman, Dr. Trifonia Brescia. She's right there. Logistics assistant, Janelyn Domingo. Our documentation manager, Noel Paula. Documentation assistant manager, Joseph Mantilia. SOCMED coordinator, Alma Montevergen. Event and Program Manager Marcelo Ainot, Membership Secretary Flor de Luna Banania, Assistant Membership Secretary Mardelis Rizon, and our Board of Directors, starting with Dominga Gano Takinan, Malu Cadasio, Edgar
Carigaba Engineer Albert Inguito, Glenn Oliguel, Clavel Di Palma, Josephine Rodriguez, Engineer Florante Brescio, Neri Magno, Michael Dioquinio. Our advisors also, we have Ms. Myrna Narvasa, Rena Avendula, and of course, our spiritual advisor, Dr. Rene Palianes. And now it's time, of course, for Attorney Vic Rodriguez to induct us. Please raise your right hand and repeat after me. I, Melvin Navarro, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully execute the duties of my position that I will faithfully execute the duties of my position as an officer, convener, member of Pangmaisog USA, as an officer and member of Pangmaisog USA, and Sara Duterte supporters of New York. and Sara Duterte supporters of New York. I commit upholding and promoting the principles I commit to upholding and promoting the principles and objectives of our organization, and objectives of our organization, which include which include support and protection for Vice President Sara Duterte. support and protection for Vice President Sara Duterte. I will actively support and protect Vice President Sara Duterte, I will actively support and protect Vice President Sara Duterte, promoting her initiatives promoting her initiatives and defending her against unwarranted criticisms. and defending her against unwarranted criticisms. Integration with the national and international movement of Hakbang ng Maisog. Integration of the national and international movement of Hakbang ng Maisog. I will align myself with the broader movement, I will align myself with the broader movement, demanding transparency, demanding transparency, accountability, accountability, peace, security, and sovereignty security and sovereignty, in governance, governance, contributing to its growth and influence, contributing to its growth and influence, both within and outside of the Philippines. both within and outside the Philippines. Opposition to authoritarian rule. Opposition to authoritarian rule. I firmly oppose I firmly oppose any form of authoritarian rule, any form of authoritarian rule, upholding democratic principles, upholding democratic principles, and ensure human rights and ensure human rights on all government actions and all government actions are checked and balanced by the will of the people. are checked and balanced by the will of the people. I pledge to improve the public perception I pledge to improve the public perception of Filipino Americans of Filipino Americans and promote transparency in government policies and promote transparency in government policies for better understanding. for better understanding. I will support global efforts I will support global efforts towards transparency, accountability, peace, security, and democratic governance, towards transparency, accountability, and security, championing democratic principles and human rights, championing democratic principles and human rights, including freedom of speech and peaceful assembly. including freedom of speech and peaceful assembly. I take strong stance I take strong stance against corruption against corruption to protect our nation's democratic processes. to protect our nation's democratic purposes. I undertake this oath freely, I undertake this oath freely without any mental reservation, without any mental for reservation purpose of evasion. or purpose of So evasion. help me God. So help me God. Congratulations to you all. Thank you, Attorney. Our mission. Bagay ko. Tagay ko ba?
Presentation of sorry. Hindi, mag-message mo na siya. Okay, sir. Okay po. Mag-message mo na siya. Okay. And of course, we would like to call again Attorney Vic Rodriguez to give us an inspirational message. Thank you. Thank you. With your permission, I will also just sit down para informal and casual tayo. Gano'n naman tayo sa hakbang ng mag-isip. And anyway, thank you again and pleasant morning to you all. And thank you for welcoming me with such warmth, appreciation, and sincerity. Salamat din doon sa mga tumanggap din sa akin. Parang mas malakas yun sa kanya. Kahapon, kasama rin yung ilan sa inyo at yung mga nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms dito sa Amerika, iba't ibang states, at ganun din sa Pilipinas, at sa mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng ating mundo. It's a very welcome feeling to be welcomed with such warmth and appreciation here in the land where freedom are much appreciated, valued, and zealously promoted, cultivated, protected, observed, and defended. The United States of America. I am also very fortunate to be invited by you today as a run-up to our celebration tomorrow, your celebration tomorrow of the Philippine Independence Day. To be totally candid about the whole thing, I was hesitant at first to come here, not for anything, but because of these two primary reasons. First, I dread long-haul flights. I dread long-haul journey. And as I have confessed to the Filipino mga kababayan natin kahagabing nakaharap ko rin, truth be told, this is just my second time to be visiting the United States of America. And because I really dread long-haul journey. But I cannot say no sa inyo, mga kasama natin dito sa hakbang ng Maisog USA. Not because you're inviting me, period, but because I am also bringing with me and representing with me today the hakbang ng Maisog Philippines, yung ating mga kasamahan sa Pilipinas. Sa pamumuno din yan ng ating hinahangaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating kasama sa hakbang ng Maisog. At ang pangalawang dahilan why I was tentative in coming over here and be with you since yesterday is simply because I feel na baka naman meron pang ibang mas higit na personalidad na maaari ninyong imbitahin at anyayahan na makapiling ninyo kagabi, ngayon sa inyong oath-taking at bukas sa gagawing parada doon sa selebrasyon ng ating kalayaan. But after much introspection, yes, I have to be here. I am convinced more than ever that I have to be here and share with you why we are doing what we are doing in Hakbang ng Maisog. What the Hakbang ng Maisog is advocating for, what Hakbang ng Maisog is all about. We are for transparency, accountability, peace, security, and for sovereignty. And that is why I am here with you today, because you are also advocating the very same principles that we have been advocating since the start of the year. And yes,
I have to be here because we also will be needing your help and support, not just Hakbang ng Maisog USA. We have gone international. Nakapunta na rin po ako sa Hong Kong, nakausap ko na yung ating mga kababayan doon, yung mga OFWs natin doon. Ngayon na may nakakaharap po kayo dito sa USA at ilang araw mula ngayon, kami rin ho ay magpupunta sa Japan for the Hakbang ng Maisog Japan at iba pa yung gagawing pagkilos, yung payapang pagkilos na ginagawa namin sa Pilipinas na ngayon ay sinasabayan na rin ng hakbang ng maisog sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa nila Pilipino at yung may mga Pilipinong nagmamahal sa bansa nating Pilipinas. Now, what is this transparency, accountability, peace, security, and sovereignty? Kinakailangan malinaw ho sa atin kung tayo ay nagsama-sama at nagbuklod-buklod that yes, the Filipinos are not for sale. And we have to protect and defend our Constitution. Aninaw at pananagutan. Ang Hakbang ng Maisog ay isang kilusan na ang layunin ay isulong ang isang pamunuan na may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Talakayin natin yung aninaw at pananagutan. Ang mga Pilipino, bukod lang sa mga, hindi lamang yung mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa anumang bahagi ng mundo, yung mga ating OFWs, kayo na namili ng manirahan at pamirilihan dito sa Estados Unidos, sa kung saan kayo naman ay openly and warmly accepted and welcomed by the United States government and by our American friends na kasama nyo na rin ngayon. Ang gusto natin ay makapagtrabaho, mabigay yung basic na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, bahay, eskwelahan, edukasyon, health service, at konting luwag sa buhay. Kaya kayo ay naririto. Ganon din yung mga OFWs natin na atin na nakaharap, nakausap, na nabase sa Hong Kong, yung iba naman ay base sa Macau. Kagaya rin ninyo, tumawid sila sa Hong Kong at nagkita-kita kami, although yung mga nakabase naman sa mainland China ay hindi nakatawid dahil it was a weekday, Wednesday yun, although statutory holiday sa kanila, they observe yung birthday ni Buddha. So holiday sa kanila, kaya lang yung distance, nakapaalam lang din sila. So ang gusto lang din nilang malaman, ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? At yun din ang ating isinusulong sa Hakbang ng Maisog, yung lideratong may pag-aninaw at pananagutan. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, katulad ng kasama natin ngayon, ang SMNI. Napilit, sinisigil, pilit, isinasara, subalit, pilit, at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay nareren sila at nagsisilbi at naglilingkod. Ang daming hindi lumalabas na balita, subalit tayo ay hindi nababahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers, na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid
ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato o pamunuang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang ho muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Mahigit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ang tawagin po ay Presidential Pork Barrel. Bakit Presidential Pork Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang ho yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na uya, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin, na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, babalangkasin din uli, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of, in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogrammed funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion unprogrammed funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third house, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hahanapin, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. That is why, ang isa sa core advocacy ng Hakbang ng Maisog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution.
Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas, huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion ang program funds. Ni hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyahan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayong mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas. Oo, laging sinasabi ang OFW ay ang mga bagong bayani, ang OFW ay ang laki ng itinutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na kahit mahirap ang buhay, ay kahit paano lumalaban ang ating ekonomiya dahil sa bilyong-bilyong piso na halaga ng inyong riniremit. Kaya naman ang hakbang ng Maisog Philippines ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa napakaraming Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino kagaya ninyo, upang nang sa ganon maihatid din namin ano ba ang tunay na nagaganap sa ating bansa. Dahil sinisikil din ang aming kalayaan doon na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon upang tawagan ng pansin ang mga pagmamalabis na naglilingkod sa pamahalaan, pati yung pagmamalabis ng kasalukuyang pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang hakbang ng Maisog in coordinating ang awang mga gawain natin, ang ating sabayan at kolektibong pagkilos, hindi upang abagsakin ang gobyerno, kung hindi iparating sa mistulang bingi, pipi at bulag na gobyerno at tila walang naririnig sa mga hinanakit, hinagpis, daing at hinaing ng kanyang mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Yan ho ang dahilan why we are calling for transparency and accountability. Pamunuang may pananagutan. Nailabas na po ito ng taga rito rin at sikat na kaibigan natin at social media personality si Binibining Maharlika. Yung nailabas niya sa kanyang isa sa kanyang vlogs at mainit din pinag-uusapan sa Pilipinas ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping, kung ano man ang itatawag ninyo, na naganap sa bansang Turkey. Kaya tayo na humihingi din ng pamunuang may pananagutan. Sapagkat apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation ito. At marami magsasabi siguro na yan ay AI, yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved. At that time, yung hepe ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISA. Very professional organization, pero nagagamit sa ganitong uri ng pribadong problema na pagkasinuri mo, ang pinagmulan ay away mag-partner o away mag-asawa. Ang masaklap dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution, dahil malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas.
yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino-sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander-in-Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ka ikay naiipit na. But I know this for a fact because ang hepe noon ng ISAF ay kilala kong personal, si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa ating sandatahang lakas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa opisyal ng ating military? These are all professional men and women of the Armed Forces of the Philippines. Ito yung mga nagbubuwis ng buhay. Tapos uutusan lang natin just to help a friend na ang problema lang naman ay away mag-asawa or domestic concern. Bakit kinakailangan ang Premier Intelligence Arm ng AFP? Napakaraming dapat bantayan na internal and external threat that would require the manpower, the resources, the skills, the men and women, dedicated men and women of the members of the intelligence service of the AFP or the ISAF. Bakit kinakailangan utusan ng ISAF? Private army mo ba yan? Yan ay sundalo ng mga mamamayang Pilipino. Yan ay kawal ng Pilipinas. At ang pangunahin nilang trabaho ay to protect the Filipino people and to defend the state, not to render assistance sa isang pribadong tao na ang pinagmumulan lamang ng problema ay away mag-partner, away mag-asawa, o away mag-sweetheart. Yan ho kaya tayo sumisigaw ng lideratong may pananagutan or accountability. We have to make them account for what they're doing, and we have to remind them to uphold the Constitution, and we have to remind ourselves it is our duty to protect and defend our Constitution. Ganon din yung ating mga miyembro ng kasundalahan, ang ating mga kapulisan. Yun naman ay ginagamit upang pigilan yung mga payapang pagtitipon ng hakbang ng maisog sa Pilipinas. At ganon din yung mga nasa pamahalaan, yung mga naglilingkod, yung nasa government service. Kailangan ipaalala natin at nang hindi nila malimutan na ang kanilang sinumpaang tungkulin ay paglingkuran ang Pilipino, hindi ang interes ng kung sino ang nasa pwesto o kung sino lang ang nasa trono. Kailangan malinaw iyon doon sa ating mga kasamahan na nagsisilbi sa pamahalaan, be it in the armed forces, be it in the Philippine National Police, or yung mga private government employees natin. Kailangan ang pinaglilingkuran ay ang bansa, ang Pilipino, at hindi ang kapritsyo ng iilan na nasa trono. Yeah. And again, together we say, we have to protect and defend our Constitution. Ang pagiging hakbang ng maisog, ang paghakbang ng maisog ay hindi madali. Ito ay hindi simpleng kilusan. Ito po ay nagbubuwis tayo dito ng buhay sapagkat yung mga issues na ating hinaharap at yung mga tangka lamang na pagpigil sa ating pagpapahayag ng ating saloobin, these are covered
by and in fact guaranteed under our Constitution yung ating freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, and freedom to peaceably assemble and petition the government for redress of our grievances. It is guaranteed under our Constitution, and yet paulit-ulit nilang linalabag sa pagpigil ng mga payapang pagkilos, payapang pagtitipon, at takot na takot sila na may parating sa higit pa na maraming Pilipino yung tunay na nangyayari sa loob ng bansa. At diyan naman papasok ang kahalagahan at importansya ng ating mga kasamahan na kagaya ninyo, na kagaya ng sinabi ko kanina, na namirnihan na o naninirahan na sa ibang bansa, yung ating mga OFWs, ay kinakailangan namin ang tulong ninyo. Yan yung hinihingi ko at dala ko na mensahe mula sa Hakbang ng Maisog Philippines, hinudulog ko sa inyo. Tulungan nyo rin kami na may parating sa higit na maraming Pilipino, pati sa gobyerno ng Estados Unidos, ang matagal na nating kasama, treaty ally, at talaga namang nakasama na natin sa laban noong World War II, doon sa Korean War, doon sa kanilang Vietnam War, although hindi naman tayo nagpadala ng armed component, at dyan sa Iraq War, napakarami na natin pinagsamahan. At ang pinakamalaki nga ay yung World War II, na kung saan nagbuwis din sila ng buhay para sa Pilipinas, kasama ang mga Pilipino. We fought shoulder to shoulder, magkakasama tayo. Gusto namin hingin ang tulong ninyo na may parating din sa pamunuan sa gobyerno ng Amerika na hindi interes ng higit na nakararaming Pilipino ang digmaan. We do not need war. We do not want war with our superpower and giant neighbor China. We do not want war. Many people are saying, are rather of the observation na yung usapin ng saligang batas, yung usapin ng South China Sea ay malayo sa sikmura ng Pilipino. Kako dyan kayo nagkakamali. Sapagkat pag pinakilaman na ang ating saligang batas, pag hinayaan natin, kalikutin, lapastanganin, at babuyin ang ating saligang batas, palitan ang uri ng gobyerno from presidential to parliamentary or unicameral form of government, hindi nabababa sa pwesto yung ilang nag-ahari-harian dyan sa kanilang trono. At pag yan ay nangyari, lalong darami ang mga magkarahop at maghihirap na Pilipino. Sapagkat ang interes nila ay ang kanilang sarili lamang. Kaya nga tayo ay dito sa Hakbang ng Maisog. Kagaya sinabi ni Pangulong Duterte, kung ikay nahalal for 6-year term, makontento ka lang yan. Kasi kung ayaw mo pala na 6 years ka lang, eh bakit ka kumandidato? And you will take advantage of your term to try to tinker with the Constitution. Lalapastanganin mo ang saligang batas to conform to the ambition, your ambition, or your family's ambition. Labanan ho natin, let us protect and defend our Constitution. Sabihin na nila na paulit-ulit para tayo sirang plaka sapagkat hindi po sila tumitigil. Isinuka ng Pilipino nung survey, I think was released sometime February or early March, 88% of the respondent in that survey ang nagsabi, ayaw namin ng huwad na People's Initiative, ayaw namin dyan sa Peking Charter Change, huwag ninyong pakialaman, huwag ninyong lapastanganin ang ating saligang batas, not now, not in the near future, and not then. Hindi silang dapat. Yung ginagawa nating pagkilos ng Hakbang ng Maisog,
pinahihigpit, pinahihirapan, at merong mga nagsasabi na dahil daw ito ay isang uri ng destabilisasyon. Destabilization is defined as the action of making the political or economic situation of a government less strong, less effective, or safe, causing changes and problems. Ang ginagawa ho na hakbang ng maisog ay within the framework of our Constitution. It is in consonance with our guaranteed right to speak freely and express our own views, whether it may be opposed to the views of those in the government. Bago makalimutan ng mga nasa gobyerno, malinaw din sa ating saligang batas that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you, and collectively emanates from us. Sila ay pinagkatiwalaan lamang ng termino. Kung 3 years ka, 3 years ka lang, and then submit yourself to a ratification kung gusto ka pa nilang ulit o hindi na. Ganon din yung mga national position. Kung 6 years ka, 6 years ka lang. Huwag mo nang pagtangkaan. Nagahasain pa ang saligang batas. And eventually, gagahasain mo, ginagahasa na nga ang kaban ng Pilipinas, ang pera nating mga Pilipino. Kapayapaan at seguridad. Ang sinisigaw ho natin, we do not want war. That war is of sin, war is evil, and we are shouting no to the US-China proxy war. I am here because I am pro-Filipino. Ang China ay kapitbahay natin, meron tayong relasyong pakikipagkaibigan at komersyo sa kanila. Ang Amerika is our oldest treaty ally, kasama natin, nagbuwis din sila ng buhay. Pero yung hindi nila pagkakaunawaan at yung kompetisyon na may tuturing, kung sino yung dapat maging hegemon or influential among the two superpower in our region, in Indo-Pacific region. Usapang ekonomiya lang din naman yan eh. Tingnan nyo sila ang dalawa. Nagkakaigihan, pilit nilang pinagbubuti ang kanilang relasyon. Ang layo-layo ng US sa China, ang layo-layo ng China sa US. And yet, both of them are making a deliberate and conscious effort to reach out. Mag-usap tayo. They have rediscovered the art of diplomacy. Huwag tayo mag-away, mag-usap tayo, negosyo tayo. And let's pursue the path or avenue for economic interdependence. Economic interdependence so that there'll be prosperity, there'll be growth, there'll be businesses, there'll be jobs, and there will be peace. Pag nag-away itong dalawang ito, it could be the beginning of our end, the end of humanity, because these are both superpowers. Tayo naman sa Pilipinas, kung ang Amerika ang layo-layo sa China, ay patuloy silang nakikipagmabutihan sa China, ganoon din ang China. Bakit tayo? Ang lapit-lapit natin sa China, kapit-bahay natin sila. Sila, I think, is the second or the first now biggest trading partner ng Pilipinas. Bakit tayo makikipag-away? Hindi natin sinasabi that we tolerate the transgressions committed by China. No. They're not innocent. They should be made to account for the many transgressions that they have done and that they have committed. Pero hindi sa pamamaraan ng digmaan. Hindi sa pamamaraan ng gera. Let me take you back a little. 80 years back, noong World War II, hindi pa tayo nakakaahon doon sa hirap, sa pasakit, sa destruction. At hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas. Hanggang ngayon, third world pa rin ang mahal nating Pilipinas. Yung mga kababayan, and I can speak for them,
yung mga kababayan natin sa Pilipinas, yung mga kapwa natin Pilipino, kaming mga nasa Pilipinas, gusto rin ho naming maranasan yung nararanasan ninyong luwa kung nasaan mang bansa or panig kayo ng mundo. We also would want to enjoy and experience one day, hopefully one day soon, yung seamless public transport sa Japan, yung peace and order sa Singapore, yung trabaho at suporta ng gobyerno dito sa Estados Unidos. Gusto rin ho namin maramdaman yun sa Pilipinas. And it's a legitimate aspiration. At walang dapat mapahamak sa kahit sinong Pilipino sa pagsasalita ng kanyang frustration dahil hindi yun ang direksyon ng kasalukuyang pamahalaan. Nobody should be imprisoned for his or her political belief and aspiration. Legitimate aspiration po ng lahat ng Pilipino yan. Maganda yung health service, maganda yung pension, after spending so much time, so many years, our productive years sa kakatrabaho, gusto rin naman natin at yung mga kababayan natin na may pensyon, punta ka ng ospital, sagot ng pamahalaan, gusto rin namin maramdaman yung mga nararamdaman ninyo. Gusto rin naman namin matamasa yung natatamasa ninyo. At gusto rin naman natin lahat ng mga Pilipino, graduate na tayo diyan sa pagiging third world country. Gusto rin natin lahat umunlad. Kaya ang kailangan natin, trabaho, paghikayat sa mga foreign investors, hanap buhay, at pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Yan ang kailangan ng Pilipino. Gamitin natin ang pondo ng Pilipino na makapagbigay ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi yung gagastusin mo para sa mga war materials. Hindi na magkano ang isang bala pag tayo ay nakipagbakbakan o naging armadong sigalot. Ang problema natin sa South China Sea. Hindi tayo mapapakain ng bala. Ang bala ay kumikitil. Ang bomba ay sumisira. Pero ang murang bigas, bubuhay ng pamilya, bubuhay ng Pilipino, magbibigay pag-asa na higit pa sa ating mga bataan. Yan ang hinihingi ng Pilipino. Hindi ko tinakot. Yan ho yung sinisigaw din na hakbang na maisog. And of course, finally, yung ating panawagan, nalabanan natin yung tyranny. Labanan natin yung pagmamalabis na nasa pamahalaan. Labanan natin yung diktadorya. Labanan natin yung dito sa inyong oath, yung authoritarianism. Labanan natin yan. At magsisimula ho yan sa patuloy nating pagiging vigilant. At hindi tayo mapalusukan dito sa ginagawa nilang pagtatangka. Patuloy ho yan, maniwala kayo. Yung pagtatangka, lapastanganin ang aking saligang batas. Gamit ang huwad na People's Initiative. The people have long spoken. Ayaw ng Pilipino na pakilaman ninyo ang ating saligang batas. Ayaw ng Pilipino ngayon sa nalalapit na panahon at higit sa lahat, ayaw ng Pilipino na sa inyo magmumula yung pagkalikot sa ating saligang batas. And again, I share that message with you from Hakbang ng Maisog, Philippines. Let us continue with our advocacy. We say no to war, we say yes to peace, we say no to the fake People's Initiative, we say no to the fake charter change, and we have to continue protecting, defending, and respecting our Constitution. With that, maraming salamat at magandang umaga. Mabuhay ang Hakbang ng Maisog. Yes! Of course! Maraming salamat po, Atty. Vic Rodriguez, for inspiring, enlightening, and informing us, and of course, motivating us. And we couldn't think of a more, a better person to invite and be with us
in the celebration also of our Independence Day. And rest assured, the Hakbang ng Maisog USA SDS New York is going to help promote the message and spread the message of Hakbang ng Maisog movement. And we are also going to protect, uphold, and defend the Constitution. Mabuhay ang Hakbang ng Maisog USA! Yes! Okay, thank you so much. At this juncture, we will be presenting a certificate of recognition to Attorney Vic Rodriguez as a token of gratitude. And it will be presented and read by our president, the president of Sara Duterte Supporter New York and Hakbang Maisog USA, Reverend Attorney Arnedo Valera. Attorney Vic, taus-puso po yung aming salamat. Alam ko, wala ka pang tulog, pero nakikita natin yung liderato. Kayo po ay isang malaking inspirasyon sa Hakbang ng Maisog USA at ng SDS New York. At ito po, sa ngalan po ng Sara Duterte Supporters New York at Hakbang ng Maisog USA, we are giving you, Attorney Vic Rodriguez, and presenting you the certificate of appreciation for your unwavering commitment, inspirational guidance, wisdom, and leadership. Your dedication has been instrumental in advancing the mission of Hakbang ng Maisog, which stands for transparency, accountability, peace, security, and sovereignty. Your invaluable contributions have significantly promoted national peace and fostered economic, social, political, and cultural unity among Filipinos. You are a true disciple of peace and meaningful change. Your efforts have been greatly inspired and continue to guide our path towards a better future for the Philippines. Maraming salamat po, Attorney Vic, on behalf of SDS, New York, and Hakbang Maisog. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito yung pangtanggal, Pwede pa daw, 40 minutes. jet lag, pangtanggal. Thank you so much for the sincere appreciation of my presence here. Maraming salamat. Yes, maraming salamat po, Attorney Vic. Thank you. And Ngayon, we will be singing, community singing, Pilipinas Kong Mahal. Tayo. We have this set up. ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong iyan. Tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibigay, tungkulin ko'y nagampanan, lagi ka
kang paglingkuran, ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong hirap. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Habang na mag-isog USA! Mabuhay! Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, lalangit ang paglingkuran, ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong hirap. At this time, we have also a special guest that we have to recognize. Please stand up, Miss Girly, Gillian Baltasar. He is one of the Hakbang Maisog ng Pilipinas organizers. Thank you po for coming and being with us today. Okay, so I was just informed that we have around 30 minutes to do our open forum with, of course, Attorney Vic Rodriguez and our President, Attorney Valera. So while we're doing that also, for some of you, if you want to get some food outside while we're doing the open forum, that's okay, because there's another group who's going to come in to use this space. Okay, so I think we're going to open this up to questions. And Attorney Angie is going to give us the mechanics. All right. Right now we have the esteemed resource speakers. Of course, Attorney Vic Rodriguez and Attorney Arnedo Reverend Valera. We have some rules. When you pose a question, you have to tell us or indicate from what organization are you or what province are you representing. And of course, we have to be respectful to the speakers, listen attentively, and also we have to be attentive. And then I hope there will be no disruptive remarks, will not be tolerated. And then each questionnaire is limited to 2 questions. We can start now. Okay, so who has a question? There you go. Sir. Hello everyone, good afternoon, and especially po sa inyong dalawa, Attorney Vic Rodriguez and Reverend Arnedo. Thank you for this privilege na kami po ay nandito. And for everyone, good afternoon po. My name is Anthony De La Cruz. I'm a SM9 representative po, correspondent based here in the United States of America. And my first question po is for Attorney Vic Rodriguez. So, first, salamat po sir for this time. And you actually answered some of my questions earlier regarding the state of our nation back in the Philippines. Pero ang tanong ko lang po sa inyo sir, for this time, is regarding po sa ating current President Administration, President Bongbong Marcos po sir. So, for you attorney, is PBM, President Bongbong Marcos still the one that you've campaigned for in 2022? Or nag-iba na po ba siya ngayon? I know you understand. I'd rather not discuss or talk about yung personal. Yung mga magagandang mensahe, yung magagandang pangungusap at magagandang layunin na aming ibinitawan at ibinigay sa mga Pilipino noong 2021. As early as 2021, we have been going around the country kahit na meron pang, kung matatandaan ninyo, meron pa nun yung ECQ, MCQ, yung GCQ, yung iba't ibang level or classification ng quarantine.
kahit na may ECQ, MCQ, GCQ, kami umiikot at nakikipag-usap at tangan-tangan yung magagandang mensahe at ang mensaheng ang pangunahin noon ay yung unity. Pero iba naman din ang nangyayari na simula nung nanalo na. At yung magagandang vision sana ay wala na rin. Hindi na rin yun ang direksyon. Kaya nga nung I think as early as last year, ang sinabi ko na sundin lang naman niya yung mga mensaheng ating ibinigay sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Anong prueba ko? Binoto ka nga eh. Nanalo ka nga eh. Ibig sabihin, tama yung mensahe mo. Ibig sabihin, tama yung direksyon mo. Ibig sabihin, tama yung pananaw mo at mga plano mo para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Huwag ka lang lalayo doon. Ayos ka na. May 4 na taon pa, balikan niya. Balikan niya. Hindi pa huli ang lahat. Pero sayang, yung unang 2 taon. Time is the great equalizer. Pag yan lumipas na, hindi mo na kayang ibalik yan. Hindi mo na kayang ibalik yan. Yes po, sir. Thank you so much for that great answer po. And for another question po for naman po kay Reverend Arnoldo po. So, sir, just wanted to ask you a question po. How is it for you po that the president, as the president of SDS-NY, that the former secretary of PBBM is here today speaking to us about what is happening about the administration and how the Filipinos are feeling about it po, sir? So what is the importance that Sir Attorney Vic Rodriguez is here today? Alam mo, napakahalaga itong pagdalo ni Attorney Vic Rodriguez at makiisa sa atin para sa ating selebrasyon dito sa Philippine Independence Day na magkakaroon ng finaling selebrasyon na kung saan tayo ay magbibigay ng ating tinatawag na aktibong partisipasyon para ipahayag ang ating malayang pananalita at ipahayag ang ating karapatan para magtipon ng mapayapa, no? So, yung pagdating ni Attorney Vic dito ay inspirasyon sa hakbang ng Maisog USA at saka sa SDS New York na tayo ay bahagi ng pambansang kilusan para itulak ang tunay na pagbabago sa ating bansa at itulak ang kapayapaan. Na tayo bilang naninirahan dito sa Amerika, kabalikat po tayo ng national movement sa Pilipinas. Kaya nga itong nangyayari ngayon, ito ay isang organikong kilusan na kung saan ay nag-aatikabo at umaalingaw-ngaw. Hindi lang dito sa Amerika, kundi sa iba't ibang bansa. Kaya meron itong international movement. Bakit mahalaga ito? Kasi nag-create tayo ng mga mapayapang pamamaraan ng pagpoprotesta. No? And at the same time, we exert pressures sa ating pamahalaan na tignan ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga napakahalaga rito na pagpapaplano, ano ba yung mga matahimik at mapayapang kilos protesta. No? Marami po yan at mapapag-uusapan natin later on na nakikita ko ay patuloy tayong mag-iingay at para mapakinggan yung ating mga hinaing at panawagan. Hindi lamang ng sambayan ng Pilipino nasa Pilipinas, kundi sa buong mundo para sa kapayapaan, para matigil at maalis tayo sa bingit ng digmaan na ngayon, katulad ng pinapaliwanag ni Attorney Vic, ay walang kahihinatnan dahil ang ating kultura, malalim na angking kultura at relihiyon ay nakaugat sa kapayapaan at hindi sa digmaan. Kaya, Attorney Vic ulit,
Kung alam mo lang kung gaano kalaki yung inspirasyon na idinulot mo mula nung pag-imbita ng Hakbang Maisog USA at SDS New York. Lahat po sila, kung magpuyat yan, pinipilit talaga na sana nga, pinagdadasal namin, sana makadalo, sana makalipad si Atty. Vic Rodriguez. Hindi po namin yan malilimutan at sana po ay patuloy po kayo na magsulong at magsilbing inspirasyon, hindi lang po sa Hakbang Maisog USA, kundi sa pambansang kilusan sa Pilipinas, kasi ang mahalaga ay yung pagkilos ng mga batayang sektor, professional, nurses, mga katutubo, mga maliliit na mga isda, ang ating mga magsasaka, urban poor and rural poor, para meron tayong kolektibong pagkilos para sa isang mapayapang protesta at pamamaraan upang itulak ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Thank you po, Reverend Nico. And one last question lang po, sir, if I may. Nasabi niyo po sa live stream ng ating another advocate, na si Maharlika po, na just breaking down po, that OFWs based in the US were the leading source of remittance received in the Philippines, followed by Singapore, Saudi Arabia, and Japan. So with that being said po, ano po ang dynamic ng No Remittance Day na inyo pong nasabi sa live ni Maharlika ng mga OFWs here in protest of what the current administration has done to the Philippines? So what is the dynamic po ng No Remittance Day po? Ang pasya ng usaping ekonomiya, katulad ng no remittance, iyan po ay isang anyo ng malayang pananalita. At yan po ay legal batay sa ating saligang batas. At ipinapakita natin na kung sakaling ito ay uusbong at may panawagan tayo na magkaroon ng no remittance day, kahit na isang araw lang, tuwing kinsenas o tuwing katapusan, ito po ay simbolo ng ating pagtutol at panawagan sa pamahalaan na hindi po pwedeng lip service lang kaming mga OFWs, lalong-lalo sa Middle East at sa Amerika. Tayo po, 42% mahigit ang share natin sa remittances. The government cannot continue paying lip service na tayo ay modern day heroes kung hindi naman nila binibigyan ng halaga kung paano yung sakripisyo natin at yung proteksyon na dapat gawin natin. Ang OFW po, kung wala po yung ating kontribusyon, yung ating ekonomiya ay madaling malusaw, madaling bumaksak. Kaya kung tayo ay may mahalagang papel sa ekonomiya ng ating bansa, ay nararapat po tayong pakinggan. Sa dami po ng hinaing ng OFWs, matagal na pong problema yan. Ang gusto rin po natin sa Maisog ay sana mga OFWs, yung usapin ng paglisan sa sariling bayan ay hindi na maging usapin ng necessity, kung hindi usapin ng pagpili. It's a freedom to work. Kasi alam naman natin ang kahalagaan ng OFWs, ang mga contributions nyo, pati ako, tayo po ay nagproproduce ng doctors, ng mga teachers, ng mga nurses, at tayo po ay nakikita natin kung paano nakakapagpapalakas ng household expenditures. So bahagi po tayo nitong kilusan na ito. At bukod pa dyan, sana po ay yung isang panukala ko na magtatag ng Maisog Peace Zones sa mga barangays at sa mga syudad. No? Ano yung ibig sabihin natin doon? Ito po pwedeng pribadong residensya, pwede rin sa ibang lugar na kung saan ay malayang magtitipon ang mga sumusuporta ng Maisog at ang ating mga kababayan at ilahad ang kanilang mahinaing. So,
yung pangatlo na gusto kong buksan ay kahit sa isang simpleng bagay, pwede po tayo magkaroon ng national noise barrage. Kahit na mag-ingay tayo, kalampagin nyo yung kaldero ninyo, yung timba ninyo sa isang araw, sa isang nakatugmang oras, lahat-lahat tayo, social media naman, sasabay po tayo dyan. Meron din pong tahimik na protesta sa pagsuot ng itim na damit bilang simbolo na kinikitil at pinapaliit ang espasyong demokratiko ng ating bansa. At alam po naman natin sa sining, malalim po ang yaman ng ating mga kultura, no? So po pwede tayo dyan ng mga graffiti, yung mga kanta, tsaka yung mga flash mobs, maging mapaglikha tayo at maging creative. Kasi ito po yung mga kilos protesta na niyayakap natin yung prinsipyo ng non-violence. Matahimik po at mapayapa ang gusto nating isulong. No? Hindi po tayo, katulad na nabanggit ni Atty. Vic, hindi po tayo gumagawa ng bagay para i-overthrow ang ating gobyerno. Ang gusto natin ay palakasin pa nga ang institusyon ng ating pamahalaan. Kaya nga sa ating mga professionals na militar at kapulisan, nananawagan tayo at tayo rin pataasin natin ang respeto natin sa ating sandatahang lakas. No? Kaya nga sana magawa nila yan na kapag ang mga military natin bumaba ng eroplano or sasakay ng eroplano o kahit anong transportation, bigyan ng tamang paggalang, bigyan sila ng preference. Kasi sila po ang ating protektor para sa sambayan ng Pilipino. Okay. Thank you, Attorney Valera and Attorney Vic. Now I recognize Mr. Pong. You can have the floor and pose your questions. Bago pala po, i-acknowledge ko lang kaibigang Morales, na alam ko nanonood ka, binabati ka ng hakbang ng USA. Of course, kayo po ay bayani namin dahil alam namin na ikaw ay totoo at ikaw ay nagsasabi at tinutugis mo ang katotohanan. At of course, ang ating mahal na kaibigan na si Binibining Maharlika, maraming salamat sa suporta mo sa Akbang Maisog USA, as SDS New York. Huwag ka pong magsasawa, Maharlika, na suportahan kami. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin upang ipahayag namin at palawakin ang aming hanay para sa Hakbang na Maisog USA at sa international level. Ayaw natin. Walang battery. Welcome to New York, Attorney Vic. Welcome to New York, Attorney Valera. Walang battery. Pong alerta, Patriotic Filipinos sa social media. Isang dekada na pong nakikipaglaban dito sa New York. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nakikita ko lang na maybe a month ago, iba ang statement with Aimee, iba ang statement with BBM. Magkakaiba-iba sila ng statements. Ngayon, parang i-connect mo lang ang data. Nandyan si Tamba, Speaker, BBM, Madam Lisa, at ang pinaka-utak ng martial law is Enrile, which is the Presidential Legal Counsel right now. Tayo ba ay nangangamba dahil marami silang pinaplano na ma-extend yung may PI, may Tayo ba ay nangangamba na pinaplano nila ang martial law? Thank you, Pong. Thank you for your kind welcome. Yung angka na baguhin ang saligang batas, balikan ko lang yung saligang batas dahil diyan magsisimula lahat yan.
Kaya nga yung ating panawagan, to protect and defend our Constitution. Yung sinasabi nila that they will merely introduce amendments or revision on the restrictive economic provisions and will not touch on the political provisions of the Constitution. That is a big fat lie. Kasinungalingan yun. Ang ating Constitution is far from being perfect. And just like other constitutions of other nations, it should be revisited from time to time. And it should be amended. It should be revised. It needs to be revised every now and then, periodically, so that it can address the needs of the present time. Yung atin, 1987 pa. Subalit, nagsalita na nga yung mga Pilipino. Meron nga tayong trust issue ngayon sa gobyerno at yung mga nagsusulong ng charter change. Wala nga kaming tiwala sa inyo eh. Kaya pwede ba, huwag ninyong pakialaman ang ating saligang batas. Yan ang tinig ng sambayan ng Pilipino. Now, may plano ba silang mag-martial law? Eh yung nagaganap sa Pilipinas, ila martial na. Inuutusan, ginagamit ang ating mga kapulisan, which I'd like to remind them again, in Article 11, Section 1 of our Constitution. Malinaw doon, public office is a public trust. Huwag silang magpapagamit dahil hindi sila private armed group para sundin ang kapritsyo ng mga nasa pamahalaan. Hinaharang ang rallies. Malino nga, may garansya yan sa ating saligang batas. Pero hindi pinapayagan. Hindi ba't parang martial na yan? Ayaw nila ng kritisismo. Ayaw nilang marinig ang tunay na hinaing ng mamamayang Pilipino. Wala silang pasensya. They do not have the patience, more so the tolerance for dissent. Bakit? Kayo ay hinalal para maglingkod, hindi para maghari-harian. At yan ang essence ng hakbang ng maisog. At hanggang may hakbang ng maisog, sa buong mundo, lalabanan natin kung may tangkaman silang magmarsalo o lapastanganin ang ating saligang batas. Kaya rin tayo ay nagtutuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa hakbang ng maisog international. Dahil kung pinipigilan nyo kami sa loob ng Pilipinas, hindi nila mapipigilan ang iba't ibang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo magpahayag ng mga kanilang hinaing at reklamo sa pamahalaan. How did you cope up dahil galing kayo pro-BBM at either of you can answer this. Galing kayo pro-BBM, ako pro-BBM, tayo dito pro-BBM. How can you cope up? Paano ninyo ma-explain sa taong bayan ay ngayon ay nagiging anti-BBM kayo? Salamat po. I have always been pro-Filipino. At yun ang sinusunod ng aking damdamin, diwa, isip, at pagkatao. Hindi ako sumusunod blindly sa isang personalidad. Hindi. Ang puso ko lagi sa Pilipinas. And I will always stand by and stand with the Filipino people. Ang loyalty ko ay sa Republika ng Pilipinas, hindi sa isang kanya. Last naman po, nagpapasalamat lang po ako dahil talagang pinagdiin ninyo ang power ng social media. Nangyari po yan. Ako po ay, when Marcos went here for the first time, nagpakilala po ako ng social media, hindi po ako pinapasok nila sa loob ng kanilang event. But I'll stay in the hotel. I've been here in America for 20 years. So, especially Manhattan, I really know where people are. So, maraming salamat dahil
I hope pag darating na panahon na kayo rin ay lagay natin magiging senador o maging anuman, huwag natin kalimutan po ang social media ay magpapalagay natin sa ating patutungo. Maraming salamat. On the social media, the vloggers, they are now the new media. At wag na wag kayo magkakaroon ng feeling of inferiority sapagkat hindi na kayo marginalized. The new media now is social media. The new media now, the new journalists now are the vloggers. It can no longer pertain to only or predominantly yung traditional media, yung social media. Kaya ipagpatuloy ninyo yung ginagawa ninyo. And my intellectual guess, my intelligent guess, bakit hindi ka pinapasok? Malamang hindi ka kasi nila kontrolado at wala ka sa listahan ng mga friendly traditional media na gusto lang nilang nagtatanong sa kanila. They cannot afford to go off script dahil magkakawindang-windang yung kanilang sagot at hindi nila mapagtatakpan yung kanilang mga pagkukulang. Yun lang yun. Maraming salamat, sir. And speaking of independent bloggers sa social media, nagpapasalamat kami kay Joey of the third floor. Nanonood siya. Madalas siyang nag-interview ng apat ng Maisog USA. And of course kay Atty. Vic, kayo po ang hinaharap, kayo po ang future ng media dahil sa inyong puso at sinserong pagpapahayag kung ano ang nasa grassroots. Salamat po, Joey. Okay, maraming salamat, Sir Paul. And of course, maraming salamat to Atty. Vic and Reverend Valera. So we have another question, and this time is going to come from this gentleman right here. Hello, good afternoon. I'm Archil from CDO, Cagayan de Oro. Okay, tanong ko kay, simpleng tanong lang po, Senador Vic. Yeah, it's a challenge for you. Kasi ang dami na nang nagtatanong. Isang tanong lang yan. Tapos, whatever. Okay, simple lang po, follow up lang po sa ano niya. Since nandito po kayo sa hakbang ng Maisog, Philippines, so you're representing from Philippine, the hakbang Maisog. Ang tanong is, ano na ang plano sa sunod? Kasi ang dami na kasing nagcha-challenge na ginugurgur na yung mga sa Dumaguete, sa Bulacan, di ba? Ano na ang next na move? Yun na po. Hindi tayo patitinag, hindi tayo natatakot, at hindi rin tayo nagpapa-intimidate. Ginagawa nila yung mga illegal na pagpigil ng mga payapang pagkilos, pero tutuloy-tuloy ang hakbang ng Maisog. Ginawa natin yan sa Dumaguete, pinigilan nila, pero tayo nagtuloy-tuloy. Yung nangyari lang sa Tacloban, kaya hindi yun natuloy dahil na lang din doon sa masamang panahon. And then, well, kasali na rin yung pagpigil nila at bawal na ang pumasok ang anumang commercial flights at bawal na rin maglayag yung mga ferry from Cebu to Ormoc. Bawal na rin. At minabuti ng ating punong Maisog si Pangulong Duterte na huwag na rin ilagay sa peligro yung mga napakaraming nag-confirm na darating. Subalit sinabayan din ng masamang panahon. But sa Pilipinas, tutuloy-tuloy ang hakbang ng Maisog. Sapagkat alam din ito na nasa pamahalaan. Alam din ito ng mga pulis. Kaya nga ang ating hamon sa kanila, huwag kayo magsunod-sunuran. Dahil ang totoong sinusumpaan ninyong paglingkuran, ang mamamayang Pilipino, hindi yung iilan na sa trono. Hindi yung mga iilan na gahari-harian. Meron tayong batas pambansa 880. And ironically, yung batas pambansa 880, ito yung batas na kumikilala doon sa Peaceful Assembly. Ironically, ang nagpasa nito ay nung panahon pa nung ama ng kasalukuyang Pangulo. And this was passed, I think, latter part of 1985, October of 1985, ilang buwan bago sila sinipa palabas ng Malacanang.
And yet, yung father niya, na kilalang diktador, pinasa yung karapatan na magkaroon ng rally nang walang permit. Hindi mo kailangan ng permit. Kaya nga may mga freedom parks eh. Kaya nga may designated freedom park. Ang bawat LGU, freedom nga eh. Hanggat payapa ang pagkilos, pwede dyan. Ito katangi-tangi ang administrasyong kasalukuyan na bawal mag-rally. Pati ang mga mayor ay nagpapagamit. Now, yung ginagawa na hakbang ng maisog, ano ang ginagawa na hakbang ng maisog? Hindi may iwasan na mag-usap ng usaping politikal dahil papalapit na rin yung paghahanda for next year's midterm election. While we are not espousing any extra-constitutional means of removing or changing regime, we can still replace whoever is sitting as president without going outside of the constitutional loop. And that is through the ballots. Di magbigkis-bigkis tayo and let us change the face of the Senate, of Congress, and perhaps maging matagumpay tayo, legitimate na naman yung threat of impeaching any impeachable officer. And that is a recognized way, guaranteed under Constitution, of taking out anyone who is impeachable under the Philippine laws. And that is what I meant when I said we can resort to a constitutional way of changing a regime. And doon din sa doktor na sa tanong mo, ano yung mga plano, ngayon, makikipag-usap kami ng masinop sa hakbang maisog Pilipinas at sa international level kasi uumpisahan natin yung mass mailings, yung mga petitions, no? Na kung saan ay i-contact natin ang mga different international organizations, kahit na yung mga congressman natin, yung senators natin. Babalangkasin po namin yung laman ng mass mailing na yan, na kung saan ay ipo-forward natin yan sa mga iba't ibang international organizations, saka kahit na rito sa Estados Unidos, no? At kailangan lang ng mas matibay na ugnayan kasi kukuha tayo ng datos, kukuha tayo ng grassroots facts sa Pilipinas. Yun po ay isang mahalagang tahimik na kilos protesta na mapayapa. Dagdag ko lang din siguro, bago ko makalimutan, importante nga yung pakikipag-ugnayan din natin sa Hakbang ng Maisog International, kagaya po sa inyo dito sa Hakbang ng Maisog USA. Dito sa New York, nandito ang headquarters ng United Nations, di ba? Yes. So sa Hakbang ng Maisog USA, maaari ninyong tulungan higit ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Gumawa kayo ng petisyon, address sa United Nations, dalhin nyo rito sa New York, at sabihin sa kanila na walang freedom of speech. Pinapatay ang freedom of speech, of expression, of the press, at sinisikil ang aming karapatan to peaceably assemble. Yan, pwede niyong gawin, Hakbang ng Maisog. Take the lead, Hakbang ng Maisog USA. Let's bring it, let's bring the matter to the United Nations. Okay, marami pong salamat Attorney Vic at Attorney Valera. Since we are running out of time, we have one last question from Ms. Girly Gilin Baltazar. After her, just a follow-up. Afternoon po, welcome po sa inyo. In connection po dun sa sinabi niyo na pwede natin gawin para sa Pilipinas, yung mga grounds. Ang question ko po is, do you think in your own evaluation, sa tingin niyo po, mayroon po ba tayong grounds to impeach the president because the 4 more years is too long for a bad president? What think you po? Maraming usap-usapan na gano'n. The only thing that is frustrating
the effort to seek. That's a legal remedy provided for, by the way, under our Constitution. But the only thing that's holding back those who would want to initiate any impeachment complaint against any impeachable officer ay dahil nga walang papupuntahan, kontrolado ang mababang kapulungan. Question mark yung independence ng Senado. I was asked in one of my interview, I said, let's give the newly installed Senate President a chance. We cannot measure yet the degree of his commitment to his oath of office to serve the Filipino people, not the powers that be, dahil kakaupo lang niya. Antayin natin, bago natin siya husgahan at bago natin siya sukatin. But as we speak now, ang impeachment kasi will emanate from the lower house, House of Representatives. Wala tayong pag-asa doon. Kaya wag na muna tayo mag-asaya ng panahon. So I think ang isang maganda at pag-uusapan din naman ninyo kahit ako'y makabalik na sa Pilipinas, yung avenue natin na dumulog din tayo sa United Nations at ipahatid natin yung tunay na nangyayari sa Pilipinas. Bakit pinagbabawal ang payapang pagtitipon-tipon? Bakit pinagbabawal ang malayang pagpapahayag ng saloobin ng mga Pilipino? Wala naman dictatorship pa. Pero ramdam mo yung mekanismo ng diktadorya in place. Salamat po. This is a closing, may not sound a question, but more of clarification. How do we make the awareness really spread globally on MAISO's objectives? So, yes, we were grateful of our Filipino bloggers, but what about those ordinary citizens in other countries? How can they organize, and how can we, please, first, raise that awareness of what's going on? Yeah, tama yun. Sabi ko nga, yung igniting the passion in the hearts of each and every Filipino without educating them on the real issues, I think will be a big disservice to them. I think will be a serious misgiving. You do not ignite passion just for the sake of igniting passion. Kinakailangan may coupled with educating them on what is really happening. And I think, alam na rin ng higit na nakararaming Pilipino, mulat na, gising na. And ang aking ginagawang panukat dyan, organic talaga. Yung pag-usbong ng iba't ibang hakbang ng maisog sa iba't ibang lugar. And siyempre, kagaya ninyo, kagaya ko, pagdating sa Pilipinas, may mga concerns din naman tayong personal. Kinakailangan ko rin magtrabaho, kumayod, kayo, ganun din. So we cannot expect them to be devoting 100% of their waking hours organizing for hakbang ng maisog. But the fact that they are already aware of the existence of hakbang ng maisog, and it has gone international, I think we have gone very, very far now and wide from how we started noong January. So January pa lang, ano pa lamang ngayon, mabilis yung development. But again, hakbang ng maisog is not for destabilizing the government. When harnessed well by the government, kaya nga silang tulungan na hakbang na maisog na maipahatid pa yung mga programa kung meron man ng gobyerno sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero ang hakbang ng maisog ay patuloy na maninindigan, ipaglaban kung ano ang nararapat para sa mga Pilipino at hindi papayag na babuyin ang ating saligang batas, hindi papayag dito sa pagsikil ng ating karapatan. Yan ang hakbang ng maisog.
And we said that was going to be the last question, but there's just one more. Pwede po pagbigyan natin. Follow-up question na po, Kalika sir. Tungkol po, magandang hapon po sa inyo, Attorney. From the Kingdom of Jesus Christ po. Ang tanong ko lang po, katulad nung sinabi ni Ma'am kanina na about sa paano maipahatid natin sa taong bayan. Kasi gumagawa na tayo ng mga prayer rally pa ngayon. Pero parang wala silang naririnig ang government natin. Parang wala silang napapansin, wala naririnig. Wala talaga ang nangyayari. So itong mga peaceful rally natin, para saan natin ito ipaparinig kung sa ating bang mga kasi sabi nila kanina na ang ating mga military ang siyang nagbabantay sa atin. Para saan natin ito ipaparinig? Sa mga military ba? O doon ba sa ating mga taong bayan natin na nasa mga remote area na hindi talaga nila alam? Yun lang po. Kung bingi, manhid, pipi, at bulag ang gobyerno, pabalik tayo sa basic, sa fundamental. Ang soberanya ay ang mamamayang Pilipino. Yun ang kausap natin sa hakbang ng maisog. Kung nagbibingi-bingihan ang nasa pamalang, problema nila yun. Ayaw magtutuloy-tuloy tayo sa pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino. Because we believe in hakbang ng maisog. Again, uulitin ko, there is a proper way of resorting to a regime change without going outside the constitutional loop, without going outside the constitutional orbit. And that is through election. At I think they are misreading yung di umanong pagiging tahimik ng mga Pilipino. Mabuti rin yun. So that when the time comes, magugulat na lamang sila. Kaya tatlo po yung dapat nating itanim sa ating isipan. Patuloy po tayong magkaisa, magmulat po tayo ng kaisipan, yung edukasyon. Pangalawa, pag-organisa. At pangatlo, yung mobilisasyon. Diyan po, very challenging po yan, pero nakikita natin, katulad ng sinasabi ni Attorney Vic, yung organikong pagtubo nitong pambansang kilusan ng hakbang ng Maisog USA. And with that, maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez, and of course, Reverend Arnero Valera sa inyong mga insights po ngayong hapon. And we have approximately 26 minutes for our lunch. It's ready, it's outside. Again, you're free to go out there and enjoy the food for our lunch. And catch us tomorrow. Those who are online will be in the parade. Again, we are going to be sequence number 131. We are going to be located at 36th Street between 5th and 5th Avenue and Madison Avenue. Please bring your friends and family members with you. We have more t-shirts available for you. It's only $12. Again, we have to show the Philippine government that we are steadfast in protecting and upholding our Constitution. Maraming salamat po. Again, there's lunch outside this hall. Please help yourselves. Thank you, sir. And, I know a lot of us are going to be requesting for photos with Attorney Vic. And I think I'm also going to sign off. I'm Dr. Melvin Ola, one of your hosts for this afternoon, for this event. And my partner, of course, Tony Angie Cordova. Maraming salamat also sa SMNI for being with us. Maraming salamat po sa SMNI. Headed by Sir Paolo. AHD ko.
Dari ko to? Naka-word to. Dari ko to? Alay ba tayo? Okay, 1, 2, Kaya pa sila eh. Sige, nalagay ng picture. Marami po ka nagpa-picture kay Atty. Vic, of course. Our very special and esteemed guest. Again, tomorrow, Atty. Vic is going to join us dun sa Philippine Independence Day Parade. Okay, bigyan po natin ng time, also a chance si Atty. na makakain. Gutom na rin po yan. Okay. Okay, maraming salamat po. Okay, lunch na po. Magla-lunch na po si Atty. Vic. Ayan, Atty. Vic, tatakbo ka na talagang Vice President. For real. Vice President, Vice President. Oh, diretso na. Pakainin na natin sila. Attorney! Ako din, wala pa akong picture. Kaka-picture nila. Sige. Daga dito. Okay. Okay. 1, 2, 3, smile. Dali. Dito po. Okay. One more. Okay. There you go. Oh, sige. Hello, walang picture, no? Ano yun? Kain mo sa Lord. Pali sila tayo sa junior. Sorry. Mamaya ikaw ha, attorney. O ito muna natin. Ano po ba talaga Merong pagtatangka na bawasanin yung ating sariling batas. At bagaman ito ay highly technical at legal usapin,
pinapaliwanag natin yung issue sa pinakasimpleng pamamaraan para malubos na maunawaan na higit na maraming Pilipino kung bakit dapat tutulan yung pagtatangka na lapasan ng ating sariling batas. Specifically, yung mga political conditions kagaya ng term limit or so yung pagpapalit ng uri ng gobyerno from presidential to parliamentary. Hindi natin ito dapat payagan, hindi natin dapat payagan. Dahil ang layunin lang naman ito ay mapanatili sa kamay ng isang pamilya ang pamumuno sa ating bansa. At hindi ito mabuti. What is this? Ang hakbang ng maisong USA ay katulad din ng sinisigaw